Posible Dati to, raw mga na may lads, ha? kinalaman ang Dati to. Malacanang sa pag-atake ni Senador Antonio Trillanes kay Mayor Duterte. Ayon yan kay Senadora Miriam Defensor Santiago, takot daw kasi si Pinoy na maipakulong ni Digong kapag naging Ito itong baklang ito, hinalungkat niya yung yung lumang issue, no? Luma na to At ang matindi pa dito, itong mga sasabihin ni bakla dito, aba ingat ka bakla kasi lahat ng mga sasabihin mo diyan maaaring magamit yan laban sa iyo lalo na ngayon sinampahan ka ng kaso ni Trillanes. Ingat-ingat lang. Nako po. Ewan ko lang kung alam kong may lawyer ka pero siguro naman pinayuhan ka, 'di ba, na 'wag nang sasagot-sagot kasi may kaso ka. Oo, 'di ba? Naku po, ito, tuloy natin. Pangulo ito. Nasa gitna ng aksyon, si Romel Lopez. Tingin naman ni Senadora Miriam Santiago, kasabwat ng administrasyon si Trillanes sa paninira kay Digong. Ayaw daw kasing manalo ni Pinoy ang alkalde dahil baka ipakulong siya nito. I think Teka, ano bang paninira ni Trillanes kay Digong? Ano ba? Lahat naman may hawak namang ebidensya ito si Trillanes, no? Alam nyo, ang paninira, yung kuda ka lang ng kuda dyan sa mga interview pero wala ka namang mga hawak na ebidensya, yun yung paninira. Pero ito si Trillanes, kompleto po yan ng ebidensya. Anong paninira dun? At lahat, no, napatunayan, nalaman na, kahit ako noon, sabi ko nga, ito si Trillanes, paninira yung ginagawa niyan 'di ba? Pero ngayon, lumabas na lahat ng totoo. 'Di ba? Kasi ako, doon lang tayo sa tama. Huwag tayo sa mga may tama. Lumabas na lahat ng katotohanan patungkol sa pamilyang Duterte. Ano yung paninira doon? 'Di ba? May paninira ba? Alam nyo, si Digong lang mismo yung sumira sa kanyang pangalan or sa pamilya nila. 'Di ba? Lalo na diyan sa bakit may mga pagawaan ng droga diyan sa Davao? Bakit may mga pagawaan diyan? Akala ko ba I hate drugs? Bakit may mga droga-droga diyan sa Davao? May mga nahuhuli diyan sa Davao. Sa panahon ni Digong, hindi binabalita sa mainstream media. 'Di ba? Para magmukhang malinis yung Davao. Tapos ngayon, nung naging presidente si PBBM, biglang may puputok na balita diyan sa Davao na nahuhulihan ng ganito, no? Pinupuntahan ng tao na yun yung mga bar, tapos nagdi-distribute ng pinagbabawal na gamot. Biglang lumabas sa balita kasi hindi na po presidente si Digong. Akala ko ba malinis yung Davao? 'Di ba? Siyempre, nung mayor si Digong diyan, wala po, kontrolado niya lahat yan. Yung mga negatibo na makakasira sa kanya, hindi nila ilalabas sa balita yan. Alin yung paninira dyan? Sige, tuloy natin. That Trillanes is acting as an ally of the LP administration. The LP administration does not want Duterte to be the next president for many reasons. Nauna ng binatikos ng Pangulo ang pahayag ni Duterte na ipasasara niya ang Kongreso para hindi siya ma-impeach. Paano kung magkatotoo? Yan ang maupo at totoo lahat na sinasabi niya. Tapos ang masakit po sa akin, 30th year ng anniversary natin ng EDSA. Tapos, Kung kailan tayo lumaya, ngayon na parang lumalamang yung mga nag-aastang didikta. Totoo naman, si Digong talaga ay diktador. 'Di ba? Diktador naman talaga si Digong. Syempre, pag si Digong nga naman yung maging pangulo, alam naman natin na si Digong at Dilawan, magkaiba talaga, no? Galit talaga si Digong sa Dilawan kasi nga, ito yung nakatutok, itong mga Dilawan noon, ito yung nakatutok sa kabulastugan ni Digong. Ang mga Dilawan ang naglalabas ng mga baho ni Digong. Kaya siyempre, pag naging presidente po si Digong, 'di ba? Babanatan niya talaga tong mga Dilawan na to. Yung iba diyan ipapakulong pa 'di ba? Yan 'yun. At itong si Pinoy, tama yung nasa isip niya. 'Di ba? Na pag naupo itong si Digong, gaganti yan. 'Di ba? Gaganti yan ng gaganti kasi hindi naman trabaho yung ginagawa ni Digong talaga. Ganti. No? Gagantihan yung mga kalaban, yun yung purpose niya.
Kaya umupo siya sa pagka-presidente at gusto niya ng kapangyarihan. Gusto niya kontrolado niya lahat. Kung kung trabaho lang sana yung ginawa, uunlad yung bansa. Tingnan mo, walang pag-unlad yung bansa. Dahil hindi man nakapuko si Digong sa pag-unlad ng bansa. 'Di ba? Pataya naman yung pinupukusan. Kaya mo si Sara nga, tingnan mo na lang si Sara ngayon. Sara Duterte, nagtatrabaho ba? Hindi po nagtatrabaho. Pag magpapa-press con yan. Anong topic pag may press con? Anong topic ni Sara Duterte? Pagbanat sa administrasyon. Diba? Hindi nila gayahin si PBBM na kahit binabanatan nga ng mga dutae yan, trabaho pa rin ang ginagawa ng Pangulo, diba? Handa raw ang Pangulo na itaya ang buhay nito para labanan ang pagiging diktador ni Digong. Totoo ha? Diktador naman talaga. Klaro po yan. At kahit sino pa yung magsabi dyan, no? Sa panahon ng mga dilawan, diktador po talaga si Digong. Kung hindi diktador si Digong, bakit parang ang Davao malinis ko, no? Bakit may 2 notebook dyan sa Davao? Ayun yung tanong. So, tama, diktador. Diba? Lang ko yung magagawa ko. Kung buhay ko yung katapat, yun lang ang tangan sa akin, dapat hindi ganun ka-importante yung buhay ko. Dahil hindi ko mailalaban yung pinaglaban ng tatay ko. Sa 44 nga, ipinaglaban mo ba? Alam mo, yung mga naputulan ng daliri dyan sa West Philippine Sea, yung kapwa natin Pilipino dyan, pinaglaban ba ng walang kwentang vice president mo? Hindi nga makapagbigay ng komento eh. Si Pinoy, nahimik na si Pinoy, ay binabanatan pa. Diba? Wala, naku po. Si Sara sorry. Sara Duterte, may komento ba patungkol dyan sa West Philippine Sea? Sa mga naputulan ng daliri, sa mga inapi ng mga inchik, may komento ba? Wala, no comment. May komento pala. Ang komento niya, no comment. Diba? Magulat ka na nga lang, nag-inchik-inchik na si Sara. Nakakita ko tuloy yung may chikwa, binigyan ng reaksyon yung pag-inchik-inchik ni Sara. Ang reaksyon, pinagtawanan si Sara Duterte. Pinagtawanan ng mga inchik. Imagine, nakakahiya yun. Di ba? Na gusto mong isiksik yung sarili mo sa mga chikwa na ikaw naman sinusuka nila. Diba? Mag-isip ka. Mag-isip, sinabihan pa si Pinoy, mag-isip ka daw. Ikaw, may isip ka ba? Itong bayot na to, may isip pa to? Feeling naman niya may isip siya. Kasi kung may isip ka, hindi mo sasabihin ang iyong tatay Diggs na hindi na nga makatayo eh. Ang iyong tatay Diggs, hindi mo sana sasabihin kung may isip ka ha. Hindi mo sana sasabihin na ang tatay Diggs mo sinisiraan. Siya mismo ang sumira sa sarili niya kaya nagkalit-silitsi yung buhay niya ngayon. Kaya maraming naghahabol sa kanya ngayon na mga problema. Umang balita na yan mga lods, no? Kumbaga, Bakit? Wala na bang maitape kaya binabalik yan yung mga luma? Kahit maluma o bago, sampal din naman yan kay Digong totoo naman yung nasa balita, diktador talaga si Digong. Diba? ginagawa na talaga ni Trillanes ang paninira sa mga Duterte. Sinisiraan pala si Digong ni Trillanes eh. Bakit walang kaso? Alam nyo kung bakit ayaw magkaso ni Digong kay Trillanes? Although nag-announce naman si Digong na sasampahan daw si Trillanes ng kaso, pero sabi-sabihin niya na lang yun, hindi niya gagawin yun. Alam nyo kung bakit? Kasi pag ito si Digong nagsampa ng kaso kay Trillanes, natural, papatunayan ni Trillanes sa korte ngayon yung mga inakusan niya dito kay Digong. Pag napatunayan ngayon, natotoo talaga, patay si Digong. Sampal yun sa kanya at mapapahiya siya dyan.
Kaya yung sinasabi niya magsasampa daw siya ng kaso, wala, hindi po totoo yan. Sabi-sabi niya na lang yun. Oo. Para umasa na naman yung mga didishit. Soy, wala kayong aasahang kaso. Oy, sinisiraan pala, sampan yun ng kaso. Ang tanong, bakit hanggang ngayon wala pa? Pero pag si Trillanes yung nagkaso, nandyan yung media. May mga hawak siyang papel. Na eto, kinasuhan ko to ha, ngayong araw na to. Oh, eto, kinasuhan ko si Bakla. Oh, diba? Iba pang isiminay hosts. Oh, kinasuhan. Yun dapat. Lumabas talaga sa balita, sa mainstream media. Oh, kay Digong. Ano? Meron ba? Wala eh, hanggang pananakot na lang ni Digong yan. At pinapaasa na yung mga tangan niyang DD Shits viewers or mga supporter nila. And even kay Tatay Digong. 'Di ba? And sabi nga ni late Senator Miriam Defensor Santiago na si Trillanes ay ginagamit ng Malacanang para pagbabanatan si Tatay Digong. Kasi tatakbo at that time si Tatay Digong as president. May napansin ba kayo mga lods? Parang bumalik ngayon. Ano ngayon? Ano ngayon kung totoo nga yung sinasabi mo na ginagamit ng Malacanang si Trillanes para atakehin itong si Digong? Oh, ano ngayon? Hindi naman paninira yung ginagawa nila. Oh, 'di ba? Pagmamahal sa bansa yun. O ano ngayon? Hindi naman trabaho ng Malacanang na bumanat kay Digong. Si Trillanes yung mas maraming oras. Kasi ang Malacanang nagtatrabaho para sa bansa. O ano ngayon kung si Trillanes yung ginamit o inassign patungkol dyan? Para ilabas lahat ng mga sikreto ni Digong. Mali ba yun? Kung sa tingin yung paninira, di magkaso kayo. K.O. Di ba? Oh, natutuwa pa nga kami kung ganun kung talagang totoo yan, ginagamit ng Malacanang si Trillanes, mas okay sa amin. Okay, aprobado sa amin yan. Oh. Sa inyo, hindi. Sampal sa inyo So hindi kaya, 'di ba, si Trililing hindi Sige, tawagin mo pa ang Trilileng. Sige lang. Ako yung mga kaso mo, madadagdagan pa yan. Sabagay, umamin ka naman na 100k yung binabayad sa'yo. Diba? So, sabagay, oo. Malaki-laki ang pera din yun. Oo, diba? Kaya hindi mo mapigilang hindi bumanat kay Trillanes kasi bayad nga diba? Oo. Kayo yung mga asong ulol na kahol na palamunin lang ng dog food. Oo. Totoo yun. kaya ang mga nasa Malacanang din at administrasyon na to ngayon Oh. ang may pakana ng lahat. O, di mas maganda. Tuwan-tuwa kami niyan. Kung ang Malacanang ang may pakana ng lahat. Or ginagamit si Trillanes, di mas okay. Sa amin, okay lang. Walang masama doon. Iwan ko lang sa inyo kung okay lang sa inyo. Diba? Huwag niyong iismulin yung sinasabi niyong weak leader. Oh. Tingnan niyo, hindi niyo alam yung mga galawan ng sinasabi niyong weak leader. Tamo, napapaisip na kayo ng ganyan ngayon. Oh, nagpapanik na kayo. Oh. Paano na yan? Tinawag niyo kasi yung weak leader Ayan tuloy, hindi na kayo mapakali. Ng kabalasubasa na naman ni Trililing para gibain at, di ba? Ano? Para siraan ang mga Duterte. Ano bang sisirain dyan? Ako, Paul, alam nyo, subukan yung manira ngayon sa artista. Yung makilalang artista. Pagpalagay natin sisiraan mo yung artista na yan. Maniwala ka sa akin, may kaso ka agad. Kasi paninira yung ginagawa mo Pero kung totoo yung sinasabi mo sa artistang yun, na ganun siya, at babanatan mo araw-araw dyan sa mga interview, sa mga vlogs, alam nyo, kahit sampahan ka pa ng kaso yan, madidismiss lang yan. Kasi bakit? May mga ebidensya may ebidensya.
Eh kung sa tingin nyo nga, paulit-ulit ko ang sinasabi, kung sa tingin nyo nga, may paninira pala yung ginagawa ni Trillanes, bakit walang kaso hanggang ngayon? Oh, bakit wala? Eh ano yun? Paninira eh. Sinisiraan eh. Bakit wala? Nako. Lumang tugtugin. Sunog. Alam mo, yung mga sinabi nitong bayot na to, sunog agad eh. Oh, tamo, parang chuchupa lang oh. Chuchupa ng titi ng aso oh. K.O. Ang payat pa ng mukhang puta. Bayot na bayot yung datingan ba, no? K.O. Ah. Lumang estilo pero hindi epektibo. Lagi niyong tandaan. Ginawa niyo yan nung tatakbo pa lang si Tatay Digong. Anong nangyari? Nanalo si Tatay Digong. Nanalo! Kasi, nangako siya, natatapusin niya, may pangako siya ha. Tatapusin niya ang droga sa loob ng 3 to 6 months. Yun yung pambubulang ginawa niya noon sa mga Pilipino. Oh. Eh anong nangyari? Natupad ba? Kaya lang naman binuto yun ng mga Pilipino dahil may pangako. Pero napako. Oh. Yung pala, tutulungan ng KOGC na yumaman ng yumaman. Oh. Ano nangyari sa KOGC? Kalansay pa yun noon ha, yung kanilang simbahan dyan. Oh, pag nung nanalo si Digong, biglang nabuo ngayon. Ang lupit! Palakpakan natin! Oh. Diba? Naging presidente pala para sa mga kulto. Grabe naman yan! Para pala sa kulto. Hindi pala para sa mga Pilipino. Kawawa ang mga Dutay supporter nito, mga uto-uto. Okay lang, kayo naman yun eh. At least kami hindi. Ngayon, ginagawa niyo na naman yan para ma-discredit, no? At makalimutan ng mga Pilipino ang magandang nagawa ni Tatay Digong. Oo, maganda nga naman yung nagawa ng tatay mo, yung patayan dito, patayan doon, pati 3 years old na bata na dadamay. Alin maganda doon? No, dapat ikaw yung pinatay, di ba? Oh. Maganda daw. Comment nga kayo, maganda daw pala yung nagawa na ni Digong eh. Maganda para sa kanila kasi magkano ba? Oh, 'di ba inamin mo na 100k, 'di ba? Oh, ang ganda naman pala. 'Di ba? Do you think magtatagumpay kayo? No! Mas mamahalin ng mga Pilipino si Tatay Digong sa pinaggagawa ni Trililing. Tandaan. Oh, minamahal pala eh. Ba't yung rally ninyo diyan sa sa EDSA nilangaw kayo? 31 piraso na lang kayo. Asan yung nagmahal diyan, yung 31? Asan? Yung 31 ba? Yan ba yung nagmahal? Sa tinatawag mong tatay? Ha? Kung mahal pala si Digong ng mga Pilipino, eh bakit iniwan siya ngayon? Bakit iniwan siya? Bakit parang ang nandun na lang kay Digong, puro mga bayarang vlogger lahat? Sa totoo lang, hindi naman talaga nagmahal yung mga vlogger na yan kay Digong. Nandyan lang sila para gamitin si Digong at para sa pera. Diba? Oh, pera-pera lang yan. Bayad lang yan. Ganon yun. Diba? Kaya wag ako bakla. Walang nagmamahal dyan sa tatay mo. Kung talagang mahal ng mga Pilipino yan, eh dapat palang pag may rally dyan sa EDSA, dapat nagsisiksikan na yung mga tao dyan. Eh bakit parang mabilang lang kayo dyan? 31 piraso. Halos lahat bayad. Yung mga matatanda na galing pa sa ibang planeta, pinadalhan pala ng pamasahe yun para lang makapunta doon. So, ibig sabihin, bayad. Binayaran din pala. Diba? So, ano-ano yung lumalabas dyan. Labubo na yan. Ay naku, hindi ko alam ba't ang hilig yung labubo. Ang gawin mo bayot ka, bumili ka na lang ng labubo. Ha? Ayun na lang. At least may nagawa. Pero yung magbibigay ka ng komento dyan, kabubuhan naman, aba, nakakahiya ka. Diba? Naku po. Wait lang po.
So yun, yung baklang ito eh talaga namang ano no, kung ano-ano na lang yung sinasabi tapos pansin niyo sa mga videos niya, tarang walang kalaman-laman yung mga pinagsasabi, 'di ba? Oo, puro daw paninira sa tatay niya. Uy, walang paninira diyan. Sadyang sira na yung pangalan nila ngayon. So yun lang po yung ating video ngayon mga pre. Salamat sa mga sumuporta sa ating video ngayon at share this video mga pre sa mga bagong subscriber. Maraming salamat. At syempre, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating video na to. At syempre, meron tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyo lahat mga pre. Ingat po and bye-bye.